kapuge! Ano tayo ngayon, no? Short ride. Pupunta tayo sa parents ko. Actually, may hatid lang akong sisig. Na yung ginawa ko sisig galing sa ulo ng lechon nung New Year. Ngayon ko lang na maibigay, no? Dahil medyo na busy. So, ayun kapuge. Actually, i-review ko lang tong or yung aking comment dito sa HJC na helmet. So nabili natin to nung pumunta tayo ng Caloocan, no? Last week of December ata yun, kasi may sale sila 20%. Wala tayong balak talagang bumili ng helmet na lampas sa 6,000, no? Below 6,000 lang binibili natin. Kasi yung isa naman, anyway, meron tayong 13-month pay. So yun yung natin pambili nung bagong HJC na helmet. Okay, so ayun kapuge. Ang una ko napansin dito, no? Although wala siyang wala siyang second visor, no? Yung shade na visor. Okay lang kasi niregular tayo ng shade stick ng ating napagandang asawa, si Caroline. Anyway, ayun kapuge, may gagamitin tayong shades, no, sa pagmumotor guys using this HJC helmet. So maganda rin naman yung astig yung shades. Nakikita nyo naman siguro, no, sa Okay, so yung kapuge, yung una kong ginamit to mga kapuge, no, siyempre medyo masikip-sikip pa, no, sa may pisngi. Pero napansin ko sa may bandang tenga, no, doon sa kanyang mga sa ear sides, maluwag. So kahit may nakalagay na mga ear speakers para sa mga sa mga communicator, para sa mga sounds na mga Bluetooth, ayun, no, hindi siya sumasabi sa tenga natin. Tsaka kasi madalas yung ibang helmet ko, pag sinuot mo, kailangan meron talagang balaklava kasi yung tenga ko natutupi. No, tsaka naiipit. So habang tumatagal, masakit siya sa tenga. So ito napansin ko, sa may tenga niya, maluwag. Kahit meron nga yung speaker ng ng communicator. Tapos ayun, komportable. As in, tapos yung pa muffled niya yung yung sound, no? Yung ingay sa labas, nabawasan niya, no? Compared do sa lahat ng helmets ko. Kahit yung sa pang yung modular kong helmet, tapos yung dalawa ko pang dual sport na helmet. Pero yung isa natin, binigyan na natin, no? So, dalawa na lang ulit yung dual sport helmet natin. Ito, tsaka yung Spider. Okay. So, ayun mga kapuge, yun ang napansin ko. Ang laki ng difference niya sa, sa muffling or, tawag doon, basta, muffle or muffle, I'm not sure. Nabawasan niya yung tunog, no? Hindi siya ganun kaingay. Lalo na yung tambutso ko, rinig ko dati lagi yan, eh. Ngayon medyo nabawasan. Akala ko nga parang hihina ng motor ko, parang feeling ko mabagal kasi nga medyo hindi naman tahimik, medyo nabawasan talaga yung ingay. So ayun, nung bumalik ulit ako sa isang helmet ko, dinig mo talaga yung ingay niya, mas malakas yung maririnig mo compared dito sa helmet na binili natin, ng HJC na pang dual sport din, no? DSX1 ng HJC. Ginabaybay natin itong Commonwealth ngayon, no? It's Sunday, so hindi masyado ganun ka-traffic. May mga certain parts na, pero hindi talaga ma-traffic tulad ng normal day. So ayun kapuge, mas komportable siya, dahil bago-bago pa siya, no? Mga 2-3 weeks. Medyo masikip pa sa pisngi. Makita nyo yung pisngi ko, no? Chubby cheeks, no? Naiipit. So alright kapuge, magdadrive muna ako, no? Patay muna natin itong cameras natin. Kasi yun lang na actually gusto kong i-vlog ngayon, no? Kahit short vlog lang, para lang ma-share ko sa inyo yung natin experience dito sa bagong helmet, no? Ayun, medyo mainit na, no? Kasi alas 12 na, no? Pero medyo makulimlim. Yeah, makulimlim mga kapuge. Okay, ano pa ba? Ito, ito nakita nyo naman itong natin, no? 361X. Bago na yung natin, lagayan, yung kanyang parang mount, no? Yung adjustable.
na maayos mo yung posisyon niya, no? So sa gusto mong posisyon, madali siyang i-position. Kasi yung dati natin maiksi, tapos fix lang yung posisyon niya, kaya kailangan maayos na yung pagkalak mo dun sa camera. Yun lang, fix lang. Ito medyo mataas pa, binabaan pa nga natin, no? Kasi masyadong mataas. At yun, na-adjust natin yung niya, yung kanyang positioning. Yan, nakikita nyo naman, no? So ito sa may Luzon, mag-U-turn tayo dun sa mamaya para papalik papuntang C5 dahil pupunta tayo na Paranaque. Alright kapuge, alright, see you later. Woohoo! A few moments later. Okay kapuge, ano na tayo sa no? Paranaque. Dito tayo sa West Service Road, no? Tama, West Service Road to mga kapuge. Siyempre, hindi tayo pwede sa expressway mga kapuge. Well, soon mga kapuge, no? Kasi trip ko talaga yung ng Voyage ngayon, no? Voyage 525 DSX, yung kailangan adventure bike, no? Ang maganda kasi dito, no? Yung presyo niya, okay naman, no? Hindi ganun kataas. Kasi ko, pwede naman natin bilhin na, no? Pero iniisip kasi natin yung the next 3-5 years, no? Baka maya kulangin tayo. Okay, so ngayon nag-iisip muna tayo kapuge, no? Pag-isipan natin mabuti. Kasi si kuya din, actually no, gusto na rin niya magka-motor. Di-recommend ko sa kanya yung Voyage, no? Kaysa siya, ano ba yung nakita niya? Well, okay din naman yung sa Bristol. Itong 525 na Voyage is 494cc, no? At may mga riding modes na siya. Tapos may mga TPMS, may mga mga specs na hindi mo makikita sa ganung price level, no? Pero sabi ko sa kuya ko, try niya muna mag test ride. Kasi syempre hindi pa niya nasubukan yung mga mga adventure bike na mataas kasi talaga yung upuan nila, no? So, tapos medyo mabigat pa compared sa mga ibang motor na tulad nito, no? Mataas nga to, pero magaan naman siya, kaya madali siyang manobra. Mas magaan siya, no? Mas madali siyang kahit nakatingkayad ka ng konti, no? Kasi meron ibang talaga, tulad ng Versys, no? Taas, sobra, as in ang bigat pa talaga. Konting siguro sa lean ka lang sa kaliwa o kanan mo na medyo alanganin, baka tuloy-tuloy, no? Tumba ka na. Kasi masyado rin sa mataas. Kaya sabi sa kuya ko na mag-test ride siya. So yun nga. Pero sa akin kasi mas feeling ko mas okay yung yung Voyage 525 engine wise, and maybe some other features na hindi natin makikita sa ibang ka-price level niya. Sabi natin gano'n, no? Lalo na yung Honda, although it's a Honda, pero wala na, no? Kaya nang gawin ng China rin kasi, no? Yung Japanese bike, actually nagpapagawa na nga mga European at American bikes sa China, no? Just like the Harley Davidson, merong yung mga lower cc, no? Mga single cylinder, yung mga nasa India nakita ko, no? Alam ko China galing yun, no, mga kapuge, yung mga Harley na yun, sa vlog natin, alam ko China yun, So actually kahit yung mga BMW papagawa nila sa China yung mga smaller CCs nila, no? Anyway, so ilang kapuge, no? Yun yung natin ngayon this year, no? Sana magka-adventure bike tayo na expressway legal. Alright kapuge, malapit na tayo, no? Dito sa bahay ng parents ko, sa condo nila. Doon na rin natin tapusin yung vlog natin, no? Yun lang kapuge, yung mga itong natin, no? Vlog natin ngayong taon. Hindi, napag-vlog na pa tayo doon sa helmet. Vlog natin na about sa motor, tsaka sa helmet natin na ni-review. Tapos yung ating plano kung makakapag big bike na ba tayo this year, no? Kasi may mga binabayaran pa tayo, lalo na yung ating sasakyan na 4 wheels. 2 years na lang din naman na yun natitira. Kaya nakita nyo. Kailangan tayo ng gwardya mga kapugi, no? Kailangan na rin motor natin. Okay, nandito na tayo. Nandiyan yung sakyan, so they're here already.
Alright, Kapugi. Paparada lang tayo. Alright, Kapugi, dito na lang tayo, no? So, shoutout sa mga lahat ng mga kaibigan natin. Alright, so don't forget to comment, share, like, and subscribe. Woohoo!